inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Hahayaan na lang po ba natin na kunin nila ang kaban ng bayan? Ang korupsyon ay isang kanser ng ating bayan. Hindi yan mamabago hanggat tayong mga Pilipino ay di magkaisa. Palagi niyang sinasabi na palagi niyang nakakausap ang kanyang ama. May presidente bang matino na sasabihin sa taong bayan yung ganyang sistema? Isa lamang po ang ibig sabihin niyan. Ang ating presidente ay wala sa katinuan sapagkat isa siyang pangako. Ako po ay isang dating Marcos loyalist, leader, hindi po supporter, leader. Dahil ang buong akala ko po ay magiging maganda ang kinabukasan ng ating bansa at ng mamamayan. Nakakalungkot isipin na noon naikipagdigmaan kami para ipagtanggol ang Pangulong ito. Nakaliwas ang nangyayari ngayon. Instead na paunlarin ang ating bansa, ay ugat pa ng pamumulitika. At nasira ang kanyang mga pangako sa amin. Bilang isang leader, napakaganda ng aming naririnig sa kanya noong mga panahon kami magkakasama pa. Subalit nang makita ko ang kanyang kaibahang pag-uugali dahil nung nag-unity, ang laki ng naitulong ni Ma'am Sara Bibi sa kanyang kandidatura. Nakakalungkot isipin dahil instead na magpangulo si Bibi Sara Duterte, ay hindi na po ito nangyari. Dahil sa pakiusap ng mga Marcos na mag-Vice President ka lang. At dahil na ako'y Marcos loyalist, noong mga panahon na yon, ay sinuportahan ko rin po si Ma'am Sara Duterte na nakita ko na tunay namang naglingkod sa ating bayan. Subalit, nakakalungkot isipin na yung unity na binuo ni Marcos at ng Duterte ay binasak mismo ni Pangulong Marcos. Doon nagsimula ako mag-isip dahil wala akong nakita sa panunungkulan ni Pangulong Duterte na hindi makatao at hindi makabayan. Ang lahat ng ginawa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay puro pagmamalasakit sa ating inang bayan at sa mamamayan dito. Naramdaman ko ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nang makita ko ang naramdaman ko na ibang Marcos na ito, ako'y nag-withdrawal of support at malikot sa kanya. Hindi po ako bumaliktad, hindi po ako bumalimbing. Ako po ay nagising sa katotohanan na walang pag-asa ang incompetent leader sa panahon natin ngayon. Saan ka naman nakakita na magaling na Pangulo na tayo ay paiinumin ng tubig baha na sa ganitong kalaking filter na ilalagay sa badya ng DSWD ay pwede daw natin inumin. Grabe. Nakakalungkot isipin. Puro pamumulitika ang kanilang ginagawa sa ating bansa. Na kung tutusin, mayaman ang bansang Pilipinas dahil ito ay nasa Biblia. Itong bansang Pilipinas ang tinaguringang lupang pinangako. The promised land is the Philippines. Subalit dahil sa mga super kurakot, super puwapoy na mga politiko, naghihirap ang ating bansa habang sila'y yumayaman at patuloy na nagpapayaman. Yan ba ang tamang tawaging public servant? Yan ba ang ating mga politiko na magpapaunlad ng ating bansa na sila pa ang nagnanakaw ng ating mga yaman? Tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Ang mga kapitbahay nating bansa, ang Japan, ang Korea, ang Taiwan, ang Hong Kong, ang Malaysia, Indonesia, Thailand,
umaangat na at kinikilala na maunlad na bansa. Habang tayo'y lumulubog sa kumunoy ng kahirapan dahil sa mga politikong timawa na ayaw tigilan ng kaban ng bayan, maawa naman kayo sa bansang Pilipinas at sa mamamayan nito. Kayo ang dapat na nagpapaunlad ng bansa dahil kayo ang mga taong gobyerno. Kayo ang mga may kapangyarihan. Kayo ang mga abogado. Kayo ang mga public servant. Subalit ano ang ginawa nyo sa bansang Pilipinas? Isang malaking kahihiyan. Mga punyeta. Hindi ako maraas na tao. OFW ako. Bago ako lumabas ng bansa, katakot-takot na screening, katakot-takot na NBI police clearance, kung ano-anong kaletsyan. Bago kami makalis ng bansa. Kung may kaso ka, hindi ka makakalabas kahit barangay lang ang kaso. I mean to say, I am law-abiding citizen. Hindi po kami mga gumagawa ng kaguluhan. Kaya nga po, correction, ito nagaganap sa gabi o panawagan at pag-iusap sa gobyernong sobra kung magnakaw. Sana naman, maisip nyo na paunarin ang bansang Pilipinas. Hindi lamang ang inyong mga pamilya. Hindi lamang ang inyong mga luxury life ang iniintindi nyo. Intindihin nyo naman sana ang bansa at ang mamamayan nito na sobra-sobra ng kahirapan. Tama na ang pamumulitika. Pansinin nyo ang kuryente. Dahil sa sobrang pamumulitika ninyo, hindi nyo na naiisip gampanan ang mga trabaho nyo. Hindi na kayo nakakaisip ng gumawa ng batas sa ikaunlad ng Pilipinas at ng mamamayan nito. Pagkos tirahan kayo ng tirahan, banatan kayo ng banatan, habang ang bansa natin ay nalulugmok na sa tubig baha. Habang ang bansa natin niyayanig na ng Panginoon upang gisingin ang mga puso niyong mga politiko na sobra-sobra nang nangungurakot. Kaya nga ang tawag ko sa inyo, mga buwaboy. Bakit buwaboy? Buwaya sa kapal ng balat, lumabon ng pondo ng bayan. Kayo po ay mga tunay na buwaboy. Hindi po kayo mga public servant. Pansinin nyo, tama yung sinabi kanina ng isa nating tagapagsalita. Bakit talagay sa ombudsman itong seremonya na hindi naman siya qualified dahil unang-una kung siya mismo ay mayroong kaso. Pangalawa, ang anak niya mismo ay mayroon din kaso. Pero bakit ito ang inilagay sa ombudsman? At bawal din po naman na maglagay ka sa isang pwesto na merong kasalukuyang pwesto sa DOJ. Binakante mo ang DOJ, pumunta ka sa ombudsman. What is the heck? Ano ibig sabihin yan? Paano na yung mga may kaso doon na sinampahan previously na mga kaalyado nila? Split second, kaya na nilang burahin yun. At wala nang makukuha mustisya ang mga nagsampa ng kaso doon. Dahil manipulated na po. Ganyan po karumi ang gobyerno natin ngayon. Kaya kami ngayon narito, hindi upang papagsakin ang gobyerno. Correction, hindi po para papagsakin. Kundi para ipanawagan at ipakiusap na kung maaari, kung puso ka, Pangulong BBM, it's better to step down because you are incompetent leader. Kawawa naman po ang bansa at mamamayan. Gayahin mo na lamang po ang iyong ama na nung makita niya matindi na ang kaguluhan, nakita niya mga sundalo ng kabila at sundalo ng gobyerno ay magkakagulo at magbabarilan. Nagkaroon siya ng napakamagandang decision making. Ang umalis at sumama sa mga Amerikano sa Hawaii. Dahil po ayaw niyan dumanak ang dugo ng Pinoy sa Pinoy. Ayaw niyang makita na ang mga Pilipino ay nagpapatayan sa kanyang harapan.
Ano niya ang pesto kung ang mga mamamayan naman ay isa-isa lang namamatay? Kaya nagdesisyon siyang umalis na at naging mapayapa ang lahat. Kaya kami narito, ipinapanawagan namin, ipinapakiusap namin sa Pangulong BBM na kung maaari, it's better, step down. Para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Hindi gagawin nyo, makapal ang mukha nun. Walang makapal na mukha pag kumilos na ang kapangyarihan ng Diyos. Walang Diyos nun. Kung wala sa Diyos, tayo may Diyos. Salamat. Dahil tayo ang nakikiusap at tayo ang pinakapintado dito. At ito'y gabi-gabi natin ipinapanalangin. Ako, honestly speaking, ipinagpipray ko ang ating bansa na sana magkaroon ng kapayapaan. Ayaw natin ng marahas na digmaan. Ayaw natin ng marahas na kaguluhan. Pro-peace po tayo dito. Kaya nga ang mga kapulisan natin, tignan nyo, nawala na. Hindi na tayo binantayan. Bakit? Nagtiwala na sila sa mga naririnig nila na tayo ay hindi traditional ralista. Tayo ay hindi mga ralista para manggulo o para mangwasak ng gobyerno. Tayo ay narito upang ibahagi ang ating mga sentimento, ang ating mga karanasan, ang ating mga paghihirap, at upang iligtas ang ating bansang Pilipinas at sa ating mga next generation. Sana naman po, mahal na Pangulong BBM, pakiusap at panawagan namin sa inyo. Sana kung mahal nyo ang bansang Pilipinas, it's better to step down. Magiging hero ka pa. Dahil sa pagbaba mo as per konstitusyon, dapat kung sino ang dapat sumunod, siya ang dapat sumunod. As per konstitusyon. Sana naman, kayong mga politikong kurakot, kapag hindi kayo nagbago, kayong mga congressman, kayong mga senador, kapag nagpatuloy pa ang inyong mga pagnanakaw, it's better to shut down the Congress. Dahil wala naman kayong mga silbi. Kayo lamang ang ugat ng kahirapan. Kayo lamang ang ugat ng pagdurusa at pag-iyak ng aming mga anak. Dahil sa mga darating na panahon, baka hindi na namin mapag-aral ang aming mga apo dahil sa sobrang taas ng mga tuition fee. Kaya habang may panahon pa kayong mga politiko, huwag niyong i-underestimate kaming mga mamamayan. Dahil kami ang nagluklok sa inyo, kami rin ang magpapalis sa inyo. Dahil ang tunay na kapangyarihan at ang tunay na gobyerno ay kami. Kami. Nabuhay ang bansang Pilipinas na walang mga senador, walang congressman, walang presidente. Noong panahon, wala. Pero nabuhay ang Pilipinas. Kaya kung kayo rin lang naman mga congressman, hindi lahat ng congressman, hindi lahat ng senator ay masama. Meron dyan ilan-ilan na magagaling at matatalino at ginagampanan ang kanilang pagiging politician. Naglilingkod ng tama. Subalit ang masama, kulang na kulang sila sa numero. Kapag sila hindi umayon sa mga tarantadong politiko, pagkakaisahan sila at i-demoralize at sisirain ang pagkatao hanggang sa matanggal ito. Ganun po ang laro ng politika sa atin, napakarumi. Tingnan nyo si Congressman Kiko Barsaga. Isang bagong congressman, batang-bata. Subalit meron siyang pagmamahal sa ating bansa. May pagmamalasakit. Ano ngayon ang ginagawa nila? Sinisilipan nila ng butas, tanggal ito. O para tanggalin ito. Kapag ikaw ay nasa tama at umaayon sa katuwiran, kalaban ka ng mga tarantadong kurakot na politiko. Subalit kapag ikaw ay tumulad sa kanila na magnanakaw, magkakasundo-sundo kayo at mananatili kang congressman o senator. Ganyan po karumi ang laro ng politika. Kaya nga tayong mga simpleng mamamayan ay magkaisa na, manawan at makiusap sa gobyernong ito na tama na po.
sobra na. Isipin nyo naman, mga politiko, ang kalagayan ng ating bansa. Nakakahiya na tayo, pinagtatawanan na ang bansang Pilipinas. Na dati, ako bilang isang OFW, for 21 years of service, naabutan ko pa kung paano sumaludo ang mismong amo kong Arabo sa akin. Ang sabi nga sa akin, bansag sa akin, sagir na par, katirmok. Sa Tagalog, maliit na tao, pero malaki ang utak. Ganyan kaano tayo, ganyan ka-respeto ang mga Pilipino sa labas ng bansa. Subalit ngayon, hindi nyo na mararanasan yun. Yung ganong pag-appreciate sa ating mga Pilipino. Dahil binaapoy na ng mga kurakot na politikong ito. Kaya tama yung stop election yung sinasabing stop election na proposal ni Senator Cayetano, di ba? Stop election. Tama yan. Babalaad sa pwesto. Simulang uli na iboto ang tamang kandidato. Pero huwag gagamitin ang smart magic. Huwag gagamitin ang smart magic. Dahil walang politikong matino na mananalo kapag nagpatuloy na ginamit ang smart magic. Kaya nga magic Biruin mo, isang pintok lang yan. 1,000 ang madadaya. Sa totoo lang, panalo ang mga PDP. Halos lahat sila panalo yan. Pero dahil sa smart magic, natalo. Kaya walang kwenta ang eleksyon kapag nagpatuloy pa ang smart magic. Sana yung smart magic, isa muna na tanggalin ng mga politiko. Bakit ayaw nilang pagkaisaan tanggalin ang smart magic? Dahil pabor na pabor sa kanila ito. Hindi ka na mga anampanya, magbigay ka lang na lang ilang milyon sa Comelec, panalo ka na. Pero ang hindi alam ng Comelec, ang magturusa, ang bansang Pilipinas, at ang salim lahi natin. Kaya ako nandito, hindi para na lang sa sarili mo kundi para sa next generation. Nakakaawa naman sila. Tayo kahit papano, nakatamasa tayo ng sagana kahit konti. Pero yung next generation, kawawa naman. Yung kuryente, sobra ng taas. Yung tubig, magdaraya. Alam nyo ba na ang tubig? Ito, mapanggit ko lang Ang tubig, maging alerto kayo. Ang tubig natin, 10 cubic meter ang minimum natin. Sa 10 cubic meter, 182 pesos. Ang tanong ito, pag yung 10 cubic meter na minimum ay natipid mo, halimbawa nakakonsumo ka lang ng 5 cubic meter, may 5 cubic meter ka natipid, pero hindi magpapago ang minimum. Tandaan nyo yan, pansinin nyo sa mga resibo niyan. Maging alerto kayo kung paano tayo dinadaya ng mga oligarko. Pero, pagdating ng 11 cubic meter, isang cubic meter lang ang sinobra natin. Magta-times 2 po. Yung 182, times 2 mo yan, maging 300 plus. Tignan nyo katarantaduhan. Inaalaw ng mga politiko natin yung ganyang panggugulang, pandaraya sa ating mga mamamayan. Yan ay isang dahilan kung bakit ako nandito. Dahil puro kaletsyan na ang nangyayari sa ating gobyerno. Wala na pong pagpapaunlad sa buhay nating mga mahihirap. Tayo ay magpapatuloy na lang na mahirap, mahirap at mahirap. Hanggat hindi naaalis ang mga buwapoy sa gobyerno, lalong-lalo na ang incompetent leader na BBM, wala po tayong tatamasahing pagbabago sa bansang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas dahil ito ang ating bansa o bayang sinilangan. Kaya sana kayong mga nanonood dyan sa live nyo, pakiusap lang at manawagan din sa inyo. Magbahagi kayo ng inyong mga sentimento. Dahil walang magtutulungan dito, kundi tayong mga tunay na apektado. Habang sila, 40 pieces na car, luxury car, habang sila may 6 na aeroplano o helicopter, tayo lumalangoy sa baha.
kung hindi tayo kikipo, kung hindi tayo magsasalita, sino pa ang aasahan ng bayang Pilipinas? At kung hindi tayo magsisimula ngayon, kailan pa magkakaroon ng isang tunay na pagbabago sa antas ng pamumuhay natin mga mamayang Pilipino? Kaya sana sa gabing ito, sana magkaisa tayo, manalangin tayo na hipuin ang puso ng ating Pangulong BBM na kusa na siyang bumaba para maiwasan ang isang tinding kaguluhan. Bumaba na lamang sa pwesto, ipalit ang dapat na ipwesto. Yan po ang ating pakiusap. Bukas po, magkita-kita tayo. Dito bang meet-up? Magkita-kita tayo dito at sama-sama tayong pupunta sa bahay ng pinakabuaboy para iparinig ang ating hinaing at sentimento upang iparinig na tama na, sobra na. Yan pa nga isang nakakapagtaka no? Mayayabang na sila, over property na sila, pero hindi pa rin tumitigil. Takbo pa rin ang takbo ng takbo, kandidato ng kandidato. Ayaw na bigyan ng pagkakataon ang mga bago. May bagong papasok, tatayain pa. Hindi lalabanan ng parehas dahil ayaw nilang tumigil sa kakabuaboy. Pag mayaman ka na, tama na, tigil na, baba ka na. Ibigay mo naman sa bago, maraming gagawa niyan. Yung ginagawa mo pag nanakaw, sobra na, tama ka na. Ibigay mo naman sa walang alam. Yung sa tunay na magsiservisyo para sa gobyerno at para sa tao. Yung ang puso ay may takot sa Diyos. Yan ang tunay na politician. Why politician called public servant? Tinawag kayong public servant, hindi para kayong paglingkuran. Tinawag kayong public servant para paglingkuran nyo kami. Kami na ang tunay na nagalal sa inyo. Pero tulad nga ng sabi ko kanina, dapat abolish ang smart magic para magkaroon ng patas na labanan. Kung maaari, balik to manual. Para yung the real essence of voting, the real essence of election ay maramdaman natin. Wala. Magugulat ka na lang, yung nanalo, pinakaayaw mo pa. Kaya sana bukas, magkita-kita tayo rito. Mahalin natin ang Pilipinas. Thank you, Lord. God bless us all.